Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Matthew chapter 5 verse number 22. It says, "But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire." So, diring dapita, dahan kayong mga tao nagka-problema niya o nagka-kahadlok. Kini nga passage ato makita diri nga usa ni sa mga kahadlukan sa mga tao. Nasayunan ka, simple lang ang pagkasulti. Buang-buang ka. Buang-buang ka. That will send people to hell. Kana nga statement maghatod sa usa ka tawo sa pagka-impierno. That's why dahang mga tawo nahadlok niya na. No? Dili siya basta-basta nang sila magamping ta ita makasulti og buang-buang sa isig ka tawo. But tanaw to ang pinaka truth niya ni mani atong gisgutan karon, the truth about calling someone a fool, or the truth about Matthew chapter 5 verse 22. Sa manday ka matuuran din na para itong masabtan na siya. Is it true na sa atong panahon karon pag mo tawag ka sa kataong buang-buang magpa-impierno sa imuha? Kung kini siya ka matuuran na kini atong gipanghisgutan nato nga mga individual dinhi. Mga impierno na unta ni. Pero ato makita din nga kining matuhana, even though they called people fool, still kining matuhana palangit. So ngano ingon ana? Does that mean nga si Kristo na maka? No. In this passage ato makita din Jesus Christ never tell a lie. Wa siya magbakak when he said, when you say to someone, thou fool, shall be in danger of hellfire. That means that is true. Tinuod na siya. Walang delikado sa katao, iyon diri, nga mutawag sa katao nga buang-buang kay magpa-impierno na saya ha. But, there's a big but. Not in this time, Kadiyan kita nagkinabuhi ini nga panahon karon, especially we are under grace, in the dispensation of the grace of God. We are in the church period. So definitely this verse makita din niya nga dili ni siya para sa tuang panahon. Now, wa bat bumasayod nga even si Apostol Paul, si Apostol Pablo, at least 6 times niya nang gigamit. Unang tanong to si Paul, yung karakter ni si Paul, 6 times niya nang gigamit telling people ang sa iyong sulti, buang-buang mo. Ano niya nang gigamit? So, ang pasabot ba nga, tungod kay gisulti na ni Apostol Pablo, magpa-impierno sa iya ha? That of course, dili na siya mo nagpasabot. But that is why, importante kayo ang ato ang pagtulunan nga. We have to rightly divide the scriptures. We have to rightly divide the word of truth. That is why, kung di nato na siya gamiton, magka-contradict ang ato ang pagtulunan. Now, kung ang problema sa tao karon ingon aning statement, ayaw dili ni siya hinungdan mato dili ni siya sa ato ang panahon karon. Kay kung kini siya ang hinungdan,
Nga ang tao madto sa impyerno, usa na ta si Apostol Pablo madto sa impyerno, pero atong tan-aw si Apostol Pablo. Now at least in 6 passages nga ito makita din gigamit ni Apostol Pablo kining mga pulunga. That is why ato makita diri no one in this dispensation. Unsa nga dispensation ta karon dinhi? So no one in this dispensation, the dispensation of the grace of God, also known as the church age period, can go to hell for calling someone a fool. So walay usa ka tawo nga naa sa dispensation of the grace of God, even sa gituwag og dispensation, previous nga mga dispensation, walay usa ka tawo nga moadto sa impyerno o sa lake of fire tungod lang sa pagtawag sa kataong buang-buang. Okay? Ato na makita karon. Ano man? Even sa Apostle Paul ato makita na. At least 6 times. For example, Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1. Verse number 22. He calls people, including saints and sinner, parihas luwas man o dili luwas, gitawag ni Apostol Pablo buang-buang. So alike gitawag niya. He calls these people fool. Ato makita diha Romans 1:22. It says, professing themselves to be wise, they became fools. O kanyo imagine ana? Kisa yang gisultihan kini mga taong nagpakaaron ingnon nga mga wise. Kini mga taong nagpakaaron ingnon nga mga manggialamon sa kalibutan. Masisulti niya, these people that calleth themselves, they profess themselves to be wise. But yung si Apostle Paul, they became fools. So, si Pablo mismo may tawag sa mga tao buang-buang. Does that send Paul to hell? No. Because no one in the dispensation of the grace of God in the church age period mo padala sa katao ngadto sa impyerno. Si Kristo ba kakon? Si Kristo ba kakon? No. Ang Biblia ba nag-contradict? No. Yang anak manaron. Makita nato na siya karon. That's why ako nang kasulti, importante kayo ang timeline niya atong ginasubay. Dispensational setup, dispensational system of Bible study, importante kayo sa tuang kinabuhi. Because that's the only way nga magtanggal sa contradiction, contradiction sa Biblia. So, kung wala ang gituwag 2 Timothy 2:15, the Bible is full of contradictory statement. Patindighan ng contradictory statement sa Biblia. Kung wala ang 2 Timothy 2:15. Isa na Sabihin ka, si Kristo nagsulti, word for word. If you call someone a fool, thou shalt be in danger of hellfire. Another passage, Apostol Pablo. 1 Corinthians 15, verse 36. 1 Corinthians 15, verse 36. It says, thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Ano sa iyang gisulti din This is verse 35, but some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Kaya yung mga tao nga nagpangutana, how are the dead raised up? So pagihan nga ang mga patay mabanhaw.
o kung sa man pong lawasa ang ilahang mahitabo nila. Sa sulti ni Apostol Pablo, thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Naghimo siya direct analogy ang usa ka binhi once itupugas, once itanom, di na siya di na siya mabuhi hangtod di siya mamatay. Una na ba nga pagkasulti? Murabag mamatay una ang binhi, usa siya mabuhi. So ato makita din sa itawag ni Apostol Pablo ani mga taong wa kasabot sa resurrection. They do not understand what resurrection is all about. So, yung sa sulti ni Apostol Pablo, thou fool. Kung mga taong wa kasabot, yung tuo og resurrection, tawag ni Apostol Pablo niya na mga buang-buang. Na isa ka grupo diri sa tuwa sa ato ang nasod, di ka sa atong nasod. Naapila sila sa Amerika. Di na silang tuog resurrection. Di mo tog imperno, di mo tog resurrection. Sa sulti ni Apostol Pablo, mga buang-buang ng mga tawhanan ni. Thou fool. Munang importante kayo. Ang resurrection is part of the gospel. There's no gospel without the resurrection of Jesus Christ. If you question the resurrection of Christ, you are a fool. Yung si Apostol Pablo. Kung buang-buang ka, kung i-question mo ang pagkabanhaw, especially ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Another passage na ito makita din is 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Verse number 19. It says, for ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. Nagisgot na siya og suffering, Christian suffering. Pero yun siya diha, for ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. Bisan tinuod og murag ang atong pag-antos sa kalibutan, murag kabuang sa tan-aw sa kalibutan, kabuang nga atong gihimo sa kalibutan nga nag-antos para sa Ginoo, para sa bulaton sa Dios. Ang ato diri is the cause of Christ. People suffered for the cause of Christ, but we suffered, yung si Apostol Pablo, you suffered, you suffered fools gladly. Kung kinsa kabuangan man, pero malipayon nga pag-antos. Pero yun siya diha, you know yourselves, seeing ye yourselves are wise. Kalibutan, kabuang nga tuwa sa ilang pananaw. Pero kay balota, kining atong gihimo is nagiskot ni siya kaalam. Manggialamon ang usa ka tao nga muhimo sa ingon niini. Now, look at the suffering of the Apostle Paul. Ani nga passage. Di basta-basta iyang giagian. Di basta-basta ang giagian niya din. Just like those Christians in his time, hindi basta-basta ilang giagian. But despite of the fact kayo na ilang gian para sa kalibutan kabuang ang ilang pag-antos, malipayon sila nga nagaantos, kabuang kini sa kalibutan, pero kaybaw sila nga sa ilang kaugalingon usa na siya kakaalam nga gikan sa Ginoo. Another passage, Galatians chapter 3 verse number 1. Galatians chapter 3 verse number 1, it says, "O foolish Galatians." Mga buang-buang nga mga Galatianhon. Isa man ni. They are Christians. They are saints at mga kita diha. So diha, "O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been exceedingly or evidently set forth, crucified among you." So these people, these believing Christian at makita in his days, at makita din they do not obey the truth.
Nga naman, instead of following the teaching and the doctrine of Paul, they went back to legalistic teaching. In other words, ang ilang gibalikan mao ang tudlo sa balaod under the law. So nibalik naman ninyo sila diri sa balaod. Muna ingon sila nga nibalik ngayon mo sa pagpagapo sa balaod. Naana mo din sa gitawag o under sa grace period, nibalik mo dito. Gitawag ni Apostol Pablo mga beggarly elements. Yes, you know that beggarly elements kung i-compare nimo sa church age period. Kaya imagine kanindot sa teaching sa church age period kaysa gitawag og sa law period. Muwalit gyud ka diha. Nganindot kay free ka na din mo pagpabalik ka diha in bondage ng sa Apostol Pablo. That is why siya, ye are full siya, o foolish Galatians, mga buang-buang nga mga Galatianhon, who hath bewitched you? Ang isa may nagwakwak ninyo, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. Now, that is why daghang mga tao karon nag-practice gyapon about sa law. Daghang denomination ni ana. Those denominations nga nag-practice sa mga religious rights sa mga Jewish people. Mo na matawhana nga nibalik sa balaod. Ang say tawag ni Apostol Pablo na mga buang-buang. Mubalik ka sa tudlo sa tithing under the law. Mubalik ka sa adlang ipapahulay under the law. Mubalik ka sa mga dietary food under the law. Buang-buang ka nga sa Apostol Pablo. Mga insulti niya. Kung saan na siya, mga balaod nung una. Dali sa kitawag o Old Testament, dietary food, holidays, Sabbath keeping, tithing, first fruits. Yung first fruits sa bakaron, kwarta, hindi man first fruits sa una, feast na sa Old Testament. Cents, karon first fruit, giving na sa kwarta. Kanya imagine ana, scam. Man, the greatest scam na naitabo sa kalibutan na as na denominational churches, kaning mga church na gitawag o mga denominations nowadays, mostly 99% scammer. Pinakadakong scammer na dali. Wanted. Ano yung mga scammer? Kanya imagine na gamito ni mong pulong sa Ginoo para pagpangwarta sa mga membro. Ang kisa man ay pinakadakong scammer, wala lain na address mga denominations. Wala, yung sa isulti ni Pablo, ibalik ka na ang mga teaching, then you are a fool. Na kisa may nagwakwak ninyo, kisa may nagtintal ninyo, o kisa may the word bewitch is something na naghatag og spell. O baka gilumay. Kisa may naglumay nimo nga mubalik ka diyan ang matudlo nga kinaraan, tudlo nga under sa balaod. You are under grace, yung si Apostol Pablo. You are free. Na gusto ka mo balik sa pagka-bandage, sa gitong elements, beggarly elements, you are a fool. That's why be careful sa mga denominations na nag-practice niya na, because these people are foolish people. Ito na kita dali. Another passage, Ephesians 5. Ephesians chapter 5. Verse number 4. Ephesians chapter 5 verse number 4, it says, neither filthiness nor foolish talking nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Masa din foolish talking. Kabuang nga mga sinultihan. Naging kabuang nga mga sinultihan karon. Binuang nga mga sinultihan.
mga taong nagsulti og mga di maayo mga binuang. Oh. Gitawag ni nagbinuang mga kabuang nga mga sultihan, kabuang nga mga pulong. So dili siya ngayon. When we talk, we should talk in a Christian way. I believe doctrine is a lifestyle. So na siya ka lifestyle. Depende sa doktrina sa mga denominations. That is why, kung yung tanawin ng mga denominations, ilang mga doktrina, manay timailahan, kinsa sila. Unsa silang klase nga pagkatao, it is because of their doctrine. It is because of their teaching. Ephesians chapter 5, verse number, another passage is verse number 15. Ephesians chapter 5, in verse number 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. He's talking to the Christian. If you are a Christian, don't walk as a fool. Walk circumspectly. Yung saliya. Circumspect walk. Doon siya accompaniment nga wisdom. Connected siya sa itawag og wisdom. If you are a wise person, a person who has that wisdom from above, will walk in the sight of God circumspectly. Muna tinudanay ang tinudanay nga Kristohanon nga dunay langit nun nga kaalam, mulakaw siya tubangan sa Ginoo circumspectly. What is the word circumspectly? The word circumspect, circumspect walk. Kung saan siya ambot-sabot yan na. Kung kita mo sa mga kita sa video sa YouTube, sigaran din ha, about sa mga mananap, labi na ning cat family, mga pamilya sa cat. Isang tari sa kanang mga iring din or sa mga tiger, sa mga leopard. The way the cats sa ilahang gitawag og prey, ilang pagkaon, grabe ang ilang lakaw. Muna gitog circumspect walk. Ti may baluan nga naagpaduol sa imuha ang mao nga predator kanang gitawag og kanang mga mananapa na. Ngano man, grabe kahilom. Dili maka disturbo. Dili maka makadaot sa uban. Pasabot ba? Grabe ka ingat. The word is careful ang ilang paglakaw. Circumspect, murag yun na siya synonym siya sa word careful. Grabe, pero mas grabe pa siya ka lawom kaysa careful nga term. Grabe siya ka amping niya di maka tingog og isang dahon din ha. Ayun ana ang circumspect walk. That's why yung sila walk circumspectly, not as fools but as wise. So if you are a Christian who are not walking circumspectly, but pasabot you are walking kada paglakaw ba nga dinanghag kapag lakaw, so you are a fool. May si Pablo buang-buang ka kung ikaw nga Kristohanon danghag ka sa imong paglakaw. You are a fool. So in this passage, ato makita, mabasa 6 times ato makita din does this verses of scripture will tell us na si Pablo matuk impierno? Of course not. So si Pablo ba ni contradict kang Kristo? Of course not. Pero kung imong tanawon, it's very obvious na there is a contradiction. Kaya kung imong tanawon si Kristo din but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. So kung imong tanawon in the first glance,
it seems that there is a contradictory statement between Jesus and Paul. Pero, there's no contradiction with that. Para sa uban, contradiction na siya kung imo silang tan-awon, especially those people who does not adhere sa kitong teaching of right division of scripture, right division of the Bible. Muna ilang kalibugan nino. Ano yung nani man eh, kung tan-on mo sa hindi katubag. Si Pablo ba o si Kristo nagka-contradict? Kung imo tan-on sa ilang statement, nag-contradict sila. Pero para sa ato, wala sila nag-contradict. Ano man? Nagtuo man ta about right division. Tanaw si Pablo, kung na-imperno ba siya? Now, kining passages sa Galatians 3:1, Ephesians 5:4, and Ephesians 5:15, address niya rin sa gitawag og mga Christians. Iyan ang address. So he's telling the Christians, kung muna iyang ginabuhat, buang-buang mo. Kristohano na na. Why problema sa mga unbeliever nga mga tao, iyang tawag niya buang-buang, pero kung ang Kristohano na itawag niya buang-buang, grabe na gina. Pero kana ba nga mga statement naghatod saya pagka-imperno? Tanaw to kung nasa si Pablo padulong. So kung ato tanawon si Paul, ato ta sa 2 Timothy chapter 4. Takhan kay mga passage sa scripture nga siya Apostol Pablo, confident siya. Hindi siya para imperno. Confident si Apostol Pablo nga muadto siya sa langit. Sisulti niya din eh. Manahon ako dali sa ito, 2 Timothy chapter 4 verse number 6. Siya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Now, para asa kaya na nga reward na rin niya madawat? Dito kaya na sa impierno o dito kaya na sa langit? Yan sa Apostol Pablo, makadawat kong reward. And my crown, and that reward is a crown of righteousness. So which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Tapos kaya na nga day? I believe that's the day of reckoning. That's the day of rewarding. That's the day of revealing our works in the sight of God. That means that is the time of the judgment seat of Christ. So he's referring to the judgment seat of Christ. Yung sa Apostol Pablo makadawat ko ganti. So therefore, in this passage, Paul did not go to hell. Despite of the fact, he uses the word or a statement calling people fool. Ato siyang dalion. Now, kinsa pa may laing mga tao nagtawag ani sa daghan sa Old Testament na author sa psalmist. If you search sa imong Biblia, how many times the word fool nag-appear sa Book of Psalms, Proverbs, Book of I believe kinsa man sa Psalms, I think David, the psalmist David, at makita din ha. Ang sisulti niya dito, lang sa kadiyo. Psalms 14, dahil na siya, isa-isa lang ka bersikulo akong basahon din tungod kay itong quarantine. Psalms 14. Isa to the chief musician is Psalm of David. So kan David din siya nga Psalm. Isa there. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. At makita din. David himself called those people fool who did not believe God.
So katong mga tao nga way pagtuo sa Dios, ang tawag ni David mga buang-buang nga mga tao. So nagkang passage sa scripture in the book of Psalms nga nagisgot sa word nga fool. Pero ba ang pagtawag ni David nga moadto siya mga buang-buang sa mga tao, nagpadala kaniya sa impierno? Of course not. Dili. Asa pa? Isa pa. I believe si Solomon, if he is the author of the book of Proverbs, the preacher, ito mangita din ha, and even in the book of Ecclesiastes, so he also called people fool. Tapos naghanaan ng mga passages. Pero ang pinaka last na pagtaga din even Jesus Christ, even Jesus himself, kini sige tog Psalms ato makita din mo na book of Psalms, kini Proverbs and Ecclesiastes, kita din mo na. Now at kan Jesus Christ ito magtugay niya at kan Jesus Christ tanaw to si Jesus Christ himself, murabag si Jesus Christ nag-contradict sa iyong kagalingon, siya nagbangga sa iyong kagalingon. Tanaw na to ha. Muna ito, the irony of this statement, itong mangita, si Kristo mismo, nagsulti nga, whosoever calleth someone or anyone thou fool will be in danger of hellfire. Siya mismo, he also called certain people, including his own disciples. Di lang ubang tao, including his own disciples, gitawag niya buang-buang. Tanaw natin yung mga passages niya yung gigamit yun eh. In the book of Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. Sa mga Pharisees, usay tawag niya yung klase ng mga tao. Buang-buang. In verse number 17 and verse number 19, Matthew chapter 23, 17 and then verse number 19 says, Ye fools and blind, for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? Verse number 19, Ye fools and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? Now, in this passage, he calls people, particularly the Pharisees, the religious leaders. He calls them fools. Mga buang-buang mo. Buang-buang ka mo. Mga buta ka mo. Can you imagine yan, Siya nga nagsulti, ang tao, delikado, si bisan kinsang tao nga matawag sa iyang isig kaingon, buang-buang, delikado sa pagka-impyerno, pag-ato sa impyerno, sa kalayo sa impyerno. Now here comes Jesus Christ, calling the Pharisees, buang-buang mo, fools, ye are fools, and blind. Can you imagine na? Luke chapter 12. Luke chapter 12. In verse number 20. Verse number 20. It says, But God said unto him, Thou fool! Mismo, ang Ginoo na lang mismo ha. Iyon na ang Ginoo mismo, Thou fool! This night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be, which thou hast provided? Ang author na mismo sa Biblia, ang author na mismo sa pulong sa Biblia, ang Diyos na mismo, itawag sa kataong dato, buang-buang ka. Buang-buang ka. Thou fool! This night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?
Kisa gitawag si Ginoo dining buang-buang ang mga tawo nga nangandam sa iyang kabtangan diri sa kalibutan pero wa nangandam sa iyang kalag. Mo na buang-buang nga tawo. Busy ang tao sa pagpangandam sa kabtangan diri sa kalibutan pero wa gid siya na busy nga iandam man lang ang iyang kalag. Atubangan sa Dios sa panahon sa iyang kamatayan. Isa sa may pulos. Kisa may magpulos ana karon kabtangan nga imong giandam nga karon gabihon na kuhaon ko naman imong kalag. Siya buang-buang ka nga tao. Mga pinaka-importanting preparations kinabuhi sa tao is spiritual preparation. Salvation of the soul mo ay pinaka-importanting preparation. Pasag di lang ng mga kabtangan sa kalibutan umabot bayo dili di maayo pod pero ang pinaka-importanting preparation is salvation sa kalag sa tao. Salvation of the soul is the most important preparation nga pagahimuon sa tao diri sa iyang kalibutan o sa iyang kinabuhi. Another passage, Luke chapter 24, verse number 25 and 26. Says, then he said unto them, who's them? His disciples. He said, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? So ito makita din he calls his own disciples fools because they do not believe what the prophets have said, have spoken about Christ. Ano yung problema? So, if we do not believe the Bible, if we do not believe the scriptures, the prophesied passages of scriptures, then ang sulti din na sa Ginoo mga buang-buang. Mga buang-buang ang tao. Daghang mga taong buang-buang karon yun naman, they do not believe sa mga prophesied passages of scriptures. They think that those passages were merely myth. Mga istoryang kanto lang, mga istoryang kasi lang, mga fantasy lang. Pero no, bisan pag mga prophesied passages na siya, there's truth in that. In other words, there will be a time na kanang mga statement, kanang mga passages, mga prophesied passages ma-fulfill na siya sa umabot ng mga panahon. Ato makita in this passage, Jesus Christ, both sa sinner and saints, itawag yapon niya mga buang-buang. And the irony is that he is the one telling to the people nga kung tawag ka sa imong isikataong buang-buang, you will be in danger of hellfire. Siya nagsulti ni anak, pero siya po mismo kung imong tanan, siya po mismo ni break sa iyang gisulti. That is why importante kaya ang mga passages sa scripture. We know the context, we know the timeline, kana mga bersikulo para asa gina siya. Imong himduman nga si Jesus Christ nisulti siya diri sa maong passage kini sa iyang earthly ministry. Earthly ministry of Christ na niya gisulti. Pero para sa kinsa ng mga tao, para kang kinsang tao na niya gisulti. Is it for his own disciples? Or is it for the church, the body of Christ? Or is it for the tribulation people? Or is it for the millennial, kining mga millennial people, kining nasa gitog milenyo, mga tao nga makasulod sa millennium. Para asa na siya nga passage gisulti ni Jesus Christ kining Matthew 5:22. Muna importante kayo, right division of the scriptures. Now let's look at the context sa mga passage so that mainsakto na to ni siya og mainsakto ni sa to butang aron din maghatag kanato og problema sa atong kinabuhi. Ano man? Dako kini problema ni sa mga tao ni.
Nga, magbasa nila niya. Wrong interpretation. So the context, let's look at the context of Matthew chapter 5 verse number 22. The context of this passage will apply doctrinally during the dispensation of the fullness of time, also known as the kingdom age or the millennial kingdom of Christ. So kining Matthew chapter 24 para rin dinhi. Matthew chapter 5 verse number 22. Para ni siya sa millennium. Dili ni siya para sa earthly ministry of Christ. Dili ni siya para sa gitawag o church age. Dili po ni siya para sa tribulational period. Dili. Para siya sa millennial reign of Christ. Nga naman, always remember, Christ's earthly millennial reign following His second coming, you can see it in verse number 17 down to verse number 22. Where a man during this time who calls someone a fool shall be in danger of hellfire, because during this time the Lord Jesus Christ will be reigning with a rod of iron, and it will be possible for a man to be cast into the lake of fire during the time. At tumikitad na. So, ganito siya, at hindi naman nga, ang pag-reign ni Jesus Christ din, it is a reign of rod and iron. Ang iyang pagdumala, nasa din sa mga panahon. So, nobody will tell to somebody, bangbuang ka. Walay pwedeng musulti ni Ana. Walay si bisan kinsang musulti ni Ana in His reign. Dili na ginaalaw ni Ginoong Hesus. So, kining nga passage, it applies doctrinally to the millennial reign of Christ. Dili siya applicable doctrinally sa ato ang panahon karon. Because if it is in our time, then the Bible is contradicting with each other. Ingon kaya kaluwasan dili mawala. Unya pag mayon ko ang usa ka tawo buang-buang matuli kog impierno, but pasabot mawala akong kaluwasan. So dili siya pwede sa ato ang panahon karon diha. Dili siya pwede nga i-apply sa ato ang panahon. Muna nga pinaka-importante diha nga passage ato makita dinhi, or pinaka-importante diri nga tan-aw na to. Ang mga passage sa scriptures nga kayong nalibog ang tao, yung pinaka-importante diri is para kang kinsa gisulti sa mga pangutana. Para sa asang panahon dapat siyang i-apply. Muna yung mga pangutana. Kaya kung imo nang i-apply sa earthly ministry of Christ, daghang mga tao matug impierno. Si Kristo mismo padulong sa impierno, ano man daghang mga passage sa scripture niya nagtawag siya mga buang-buang sa mga tao. Si Pablo mismo atog impierno. Si David, Solomon mismo atog impierno, ano man. These people, na ay mga panahon niya tawag sila sa mga taong buang-buang. So, mato ba sila impierno? Of course not. Muna importante kayo kanong kinsang tao gisultihan ni ini para sa asang panahon siya dapat i-apply. So in other word, Matthew chapter 5 verse 22, it applies sa gituwag doctrinally sa millennial reign of Christ, because at that time nobody, wala si bisan kinsang mutawag sa usang isikataong buang-buang. Because the time nga ang tao mutawag og buang-buang, he's in danger of hellfire. Both his body and soul diha mapunta sa impierno. That's why kini nga passage importante kini siya. Now also notice in verse number 18 where the Lord Jesus Christ tells us that heaven and earth won't pass away. Verse number 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So why pwede nga laktawan sa pulong sa Ginoo? Bisan pag ang langit o ang iyota mo hanaw. Ato makita din that in this passage, he told us, they won't pass away.
until all the 1,000-year reign of Christ. Kini nga passage, dili mahanaw ang langit ug ang yuta hangtod na kini siya ma-fulfill. So that is why kanus aman mahanaw ang langit ug ang yuta. This physical world, this heaven and earth at makita, ano sa siya matapos din tapuson sa Ginoo. He is going to melt the world, the earth. Iyahan siyang gitawag og tunawon. Kining kalibutanan ni. And He will create another manang gitawag og new earth, heaven, and napaisulti dia New Jerusalem. So there is another creation nga buhaton ang Ginoo. So dili mahanaw ang langit ug ang yuta hangtod di matuman ang gisulti sa pulong sa Ginoo. At the end of the millennial reign of Christ, doon ay buhaton ng Ginoo, New Jerusalem, New Earth, New Heaven. Ato ra na isgutan ng lugar na sa umabot ng panahon.